Ika-9 na bahagi, 4 na uri ng social insurance, 4 na uri ng obligatory guarantee insurance at buwis. Magandang araw po. Sa oras na ito ay ipapaliwanag natin ang tungkol sa 4 na pangunahing social insurance, 4 na uri ng obligadong guarantee insurance at mga buwis sa Korea. Ano nga ba ang uri ng social insurance? Ang 4 na to ay tinatawag na health insurance, industrial accident insurance, employment insurance at national pension. Kung ikaw ay empleyado sa isang kumpanya bilang isang migranting manggagawa, sakop ka rin ng social insurance katulad ng mga Koreano. Health insurance ang pangalawa. Lahat ng manggagawa sa anumang kumpanya ay obligadong maging miyembro ng health insurance. Kung ikaw ay naka-enroll, makatanggap ka ng benepisyo kapag gagamit ka ng ospital o butika. Ang healthcare system sa Korea ay maayos at kilala at mabilis, maasahan at abot-kayang serbisyo sa rate of contribution batay sa 2023. Ang kabuang contribution ay 7.9% ng buwanang sahod hati sa dalawa, 3.45 ang bayabayaran ng manggagawa at 3.45 ang sagot ng employer. May karagdagang long-term care insurance na katumbas ng 12.8% ng health insurance. At ito ay hatiin din sa kalahati, kaya 6.405% bawat sa employer at manggagawa ang kabuang halaga ay kinakaltas mula sa iyong sahod. Kapag nagbago ng trabaho o umalis sa kumpanya, kapag ikaw ay umalis sa trabaho, ikaw ay lilipat mula sa employer member tungo sa local member ng health insurance. Bilang local member, mas mataas ang kailangang bayaran ng premium kumpara sa dati. Ang solusyon nito, maaari mong gamitin ang optional contribution sa subscription upang mapanatiling mababa ang iyong insurance premium. Ang mga kondisyon nito ay upang maging karapat-dapat sa optional continuation. Sa nakaraang 18 buwan bago ang pag-alis sa trabaho, kailangan makapagtala ka ng higit 1 taon bilang employed member. Dapat mag-apply sa loob ng 2 buwan mula sa pitsa ng resignation. Kung ikaw ay alis sa kumpanya, mainam na gamitin ang optional continuation system at kung hindi mo ito kayang gawin mag-isa, humingi ng tulong mula sa labor counseling centers. Ang pangatlo naman ay industrial accident insurance. So lahat ng negosyo o lugar ng trabaho na may mga manggagawa ay obligadong magparehistro sa industrial accident insurance. Kaya kung ang employer ay kumukuha ng migranting manggagawa, kailangan niyang iparehistro ang mga ito. Hindi tulad ng health insurance, ang buong halaga ng industrial accident insurance ay sagot ng employer. Hindi ito kinakalta sa sahod ng manggagawa. Kung ang manggagawa ay masaktan o magkasakit dahil sa trabaho, maaari siyang makatanggap ng benepisyo at libreng gamutan mula sa industrial accident insurance. Ang insurance na ito ay gumagana sa ilalim ng prinsipyo ng no-fault liability. Ibig sabihin, may pagkukulang o pagkakamali ang manggagawa, maaari pa rin siyang masakop ng insurance. Kahit na hindi nakapag-register sa insurance ang employer, kung may mangyaring aksidente sa trabaho, maaari pa rin makatanggap ng benepisyo ang mga manggagawa mula sa system. Kung maaprubahan ang accident case bilang isang industrial accident, makakatanggap ang manggagawa ng gamutan, allowance para sa bayad sa ospital at gamutan. So, leave pay para sa panahon ng hindi pagpasok ng trabahante, katumbas ng 70% ng average wage. Disability compensation. Kung may natirang pinsala o kapansanan pagkatapos ng gamutan, para sa mas detalyadong impormasyon, pakiabangan ang susunod na edukasyon na video. Pang-apat ay employment insurance. Ang mga migranting manggagawa na may E9 visa ay dating voluntaryo lamang ang pagsali sa employment insurance, ngunit ito ay unti-unting pinalawak at mula Enero 1, 2023, pati ang mga kumpanya na may mas mababa sa 10 empleyado ay sakop na ng mandatory employment insurance registration. Gayunpaman, kung nais ng migranting manggagawa na makatanggap ng mga benepisyo tulad ng unemployment benefits o parental leave benefits, kinakailangan ang mutual agreement sa pagitan ng employer at manggagawa. At dapat silang maglahain ng hiwalay na aplikasyon para sa employment insurance. Ang kontribusyon sa employment insurance ay 0.9% ng buwanang sahod. Nahati sa pagitan ng manggagawa at employer, so 0.9% bawat isa. Sa kasalukuyan, maliit lamang ang pagkakataon para sa migranting manggagawa na makinabang mula sa employment insurance, kaya hindi ito gaano kapakipakinabang para sa kanila sa praktikal na aspeto.
Ang panglima naman ay ang National Pension. Ang mga dayuhang manggagawa na nagtatrabaho sa mga kumpanyang sakop ng National Pension Act at mga dayuhan na legal na naninirahan sa Korea ay obligadong sumali sa National Pension. Ngunit ayon sa prinsipyo ng reciprocity mula mutual agreement, kung ang bansa ay manggagawa ay hindi nagbibigay ng katumbas na benepisyo sa mga Koreano, hindi obligado ang manggagawang iyon na sumali sa National Pension sa Korea. Ang kontribusyon para sa national pension ay 9% ng buwan ng sahod. At ito ay dapat hati sa pagitan ng employer at ng manggagawa. So 4.5% ang binabayaran ng manggagawa at ang 4.5% naman ang binabayaran ng employer. Ang karampatang impormasyon kung aling bansa ang kasama sa mutual agreement ay nakasaad sa talahayan na nasa ibaba. Hindi kasama ang tekstong ito. Ito yung bansa, kung alin ang nakakasali, at yung mga employer o individual na pwede silang makatanggap ng benepisyo ng national insurance. Pang-anim, 4 na uri ng obligatory guarantee insurance. Kung nagtatrabaho sa Korea gamit ang E9 visa, mayroong 4 na uri ng sapalitang insurance na kailangan bayaran. Kung pagbabatayan, o kung sino ang magbabayad, employer o manggagawa, may nakahandang talahayan, hindi kasama sa tekstong ito. Ngunit sa pagkakataong ito, talakayin lamang natin ang mga insurance na kailangan bayaran at i-enroll ng mismong manggagawa. So pagpaparehistro at pagbabayad ng manggagawa ay kasali dito, sigurado sa gastos pag-uwi. At pagpaparehistro at pagbabayad ng manggagawa, siguro sa pag-alis at pagkatapos ng kontrata or departure guarantee insurance. Ang recreation expense insurance ay kailangan kunin sa loob ng 3 buwan mula sa pitsa ng pagdating sa Korea. Ang halaga ng insurance ay bahagyang nagkakaiba depende sa bansa, ngunit karaniwan ay nasa pagitan ng 400,000 won hanggang 600,000 won. Ang halaging ito ay maaari mong makuha mula kapag ikaw ay umuwi na sa iyong bansa. Samantala, ang accident ay kailangan kunin sa loob ng 15 na araw mula sa araw ng pagdating. Ang halaga ng bayad na insurance na ito ay nagbabago batay sa edad, kasarian at haba ng coverage period ng manggagawa. Kung hindi ka makapag-enroll sa loob ng itinakdang panahon, maaaring mapatawan ka ng multa na hanggang 5 million. Kaya mahalagang sumunod sa takdang oras ng pagpaparehistro. Ang pang-7 naman ay ang buwis. Ang mga migranteng manggagawa ay kailangan magbayad ng buwis katulad ng mga Koreano. Ang mga pangunahing buwis dapat mabayaran ay ang income tax at local income tax. Halimbawa, kung ang iyong buwan ng sahod ay may kaltas na 3 million hanggang magbayad ng humigit kumulang 75,000 na income tax at karagdagan pa nito ay 10% ng income tax. So, 7,500,000 para sa local income tax. Karagdagang benepisyo. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang small or medium-sized enterprise at ang iyong edad ay mula 15 hanggang 34 taong gulang, maaari kang makatanggap ng benepisyo mula sa Income Tax Reduction Program para sa SME employees. Ang benepisyong ito ay maaari mong gamitin sa loob ng 5 taon mula sa pagpitsa ng iyong pagpasok sa Korea at hanggang 90% na buwis na may maximum na limit na 2 million bawat taon ang maaaring bawasan. Upang makinabang dito, kailangan mag-fill out ng application for income tax reduction for SME employees at ipasa ito sa iyong employer na siyang may obligasyong magawa ng withholding tax. Iyan po ang kabuong paliwanag tungkol sa 4 na pangunahing insurance, 4 na obligadong insurance at buwis. Maraming salamat po. Ang Sanje ay isang sistema ng insurance na nagbibigay ng kompensasyon sa mga manggagawang nasusugatan o nagkakasakit habang nagtatrabaho. Ang employer o amo ang magbabayad ng buong insurance premium ayon sa prinsipyo ng no-fault liability. Kahit na may pagkakamali ang manggagawa, maaari pa rin itong masakop ng insurance. Kaya kung ikaw ay nasugatan o nagkasakit habang nagtatrabaho, maaari kang tumanggap ng kompensasyon mula sa Sanje. Pangalawa, sakla o coverage. Sa prinsipyo, ang lahat ng manggagawa sakop ng Sanje, kabilang na ang mga migranteng manggagawa, mga dayuhang manggagawa. Gayunman, may mga eksepsyon. Mga personal na negosyo, hindi korporasyon, or may mas mababa sa 5 regular na manggagawa. Sektor ng agrikultura, panggugubat, pangisdaan, o pangangaso ay hindi sakop. Kung korporasyon ang kumpanya, kahit 5 pababa ang bilang na manggagawa, sakop pa rin ito ng Sanje.
Ano ang tinatawag na work-related injury or workplace accident? Ito ay tumutukoy sa mga aksidente, sakit na nakuha dahil sa trabaho kung saan ang manggagawa ay kailangang gamutin ng higit sa 4 na araw. Ano ang itinuturing na aksidenteng may kaugnayan sa trabaho? Ang mga sumusunod ay halimbawa ng mga aksidenteng sakop ng Sanche. Una, pagkahulog mula sa matataas na lugar, makipit o maipit sa makina, mabundol o mabangga, matabunan o maaksidente habang nagtatrabaho. Aksidente dahil sa sirang kagamitan ng kumpanya. Kasama rin nito ang mga aksidente na nangyayari sa mga aktibidad o pagtitipon sa labas ng kumpanya tulad ng company dinner, parte na rin ang mga aksidenteng naganap habang oras ng pahinga o habang papunta at pauwi mula sa trabaho. Lalo na sa mga kumpanyang kumukuha ng manggagawa sa ilalim ng employment permit system, karaniwan ay maliit na negosyo ang mga ito kaya mas madalas ang mga aksidenteng tulad ng pagkakaipit, pagkakabundol at pagkahulog. Kahit pa may kamalian ng manggagawa, obligasyon ng employer na maglagay ng sapat na safety equipment at siguraduhin ligtas ang mga lugar ng trabaho. Hangad namin ang inyong kaligtasan hanggang sa araw ng inyong pagbabalik sa inyong bansa. Mag-ingat po palagi at sana'y manatili kayong ligtas sa trabaho. Panglima, sakit dahil sa trabaho or work-related illnesses. Ang sakit na naugnay sa trabaho ay tumutukoy sa mga karamdaman na dulot ng paghawak o pagkaka-expose sa mga mapanganib na nakasamang salik o kemikal sa lugar ng trabaho. So, mas particular ito ay mga sakit na nagmumula sa mga mapanganib na kondisyon sa paggawa. Mga sakit sa mga kalamanan at buto or musculoskeletal disorder tulad ng mga braso, binti o likod na lumalala dahil sa pisikal na bigat ng trabaho. Dahil na rin sa mga sakit na dulot ng matinding stress at pag-iisip. Kasama rin ito ang sakit sa bunga ng pinsalang natamo sa trabaho. Mahalagang tandaan lalo na kung nagtatrabaho sa lugar na may mga kemikal. Kailangan mong kunan ng larawan ang mga kemikal ginagamit mo para may ebidensya ka. Siguraduhin nagbibigay ang amo ng proteksyong kagamitan, kagaya ng gas mask or gloves. Kung wala ang karapatan mong gumiling nito, ang maling pagpakalantad ng kemikal ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa kalusugan. Pang-anim ay paano mag-apply ng Sanche, paraan ng pag-apply sa insurance. Karaniwan ang nasugatan na manggagawa mismo ang dapat mag-apply ng Sanche. Minsan, may mga kaso kung saan hindi tumutulong ang employer na mag-apply. Bagamat may tungkulin ang employer na tumulong, maaari ka pa ring mag-apply mag-isa kahit hindi siya tumulong. Ang aplikasyon ay sinasagawa sa Korea Workers' Compensation and Welfare Services na may sakop sa iyong lugar para sa aksidente. Kailangan isulat ang mga detalye ng mga aksidente sa 6W1H. Kailan, saan, sino, ano at paano, bakit. Pagkatapos dahilhin ito sa Sanche officer ng ospital para magsumite. Sa loob ng humigit kumulang 1 buwan, malalaman mo ang resulta kung ito ay inapruban para sa sakit. Kailangan patunayan ang sakit ay dahil sa trabaho. Mas mainam na kumonsulta muna sa labor counselor o eksperto bago magsumite ng aplikasyon para makapaghanda ng tamang dokumento. Pang-7 ay mga benepisyo kapag naaprubahan ang Sanche. Kung ikaw ay nag-apply ng Sanche dahil sa aksidente o sakit na sa trabaho, ito ay naaprubahan, makatanggap ka ng iba't ibang benepisyo mula sa insurance. Kapag naaprubahan, maaari mong tanggapin ang mga sumusunod. Una, gastusin sa pagpapagamot or treatment cost. Ang gasto sa pagpapagamot ay karaniwang binabayaran lamang para sa mga item na nasa kategoryang covered o may bayad mula sa insurance batay sa resibo ng medical serbisyo. Para naman sa mga hindi sakop na insurance, gaya ng MRI, ito ay binabayaran lamang sa ilang piling kaso sa limitadong paraan. Karaniwan, kung ang isang manggagawa ay naaksidente sa trabaho, ay nagpapagamot isa-isang hospital na karedid ng insurance. Para sa industrial accident, ang Korea Workers' Compensation and Welfare Services ang direktang magbabayad ng gastos para sa ospital. Kung ang manggagawa ay nagsimulang nagpagamot gamit ang National Health Insurance dahil inaantay pa ang desisyon sa aplikasyon ng Compensation for Health-Related Injury at kalaunan ay kinilala bilang aksidente sa trabaho, ang pagbabayad ay inaayos sa pagitan ng Workers' Compensation Service at National Health Insurance. Ang saklaw ay halaga ng kompensasyon na ang sumusunod sa mga pamantay ng National Health Insurance. Ang mga item na sakop ng health insurance ay binabayaran, ngunit ang hindi sakop ay karaniwang hindi binabayaran. Gayunpaman, kung ang hindi sakop na item ay tinuturing na mahalaga sa pagpapagamot tulad ng MRI, maaaring bayaran ito bilang isang espesyal na kaso sa ilalim ng compensation benefits.
Gayunpaman, ang bayad sa panahon ng pagpapagaling ay binibigay lamang para sa mga araw na hindi talaga nakapagtrabaho. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagtatrabaho sa panahon ng pagpapagaling, hindi makatanggap ng bayad para sa mga araw na iyon. Minimum na bayad kada araw. Ang pinakamababang bayad sa isang araw ay 76,906,001. Kahit mas mababa ang 70% ng iyong average na sahod, makakatanggap ka pa rin ng 76,960 kada araw. Kaya sa isang buwan, humigit kumulang 2.3 milyong won ang maaari mong tanggapin. Walang buwis ang imbibawas dito, buo itong matanggap. Bayad para sa permanenteng kapansanan or disability benefit. Kapag natapos ang gamutan, titingnan kung may natirang permanenteng pinsala. Ayon sa antas ng pinsala, makakuha ka ng disability payment, may 14 na antas ng kapansanan. Una, 1st to 3rd grade, binabayaran ito bilang pensyon o buwan ng bayad. 4th to 7th grade, maaaring piliin sa pamamagitan ng pensyon o lump sum, ibig sabihin, buwanan o isahan. 8th to 14th, lump sum, isang bayaran lamang. Kung namatay ang manggagawa, death compensation and funeral expenses ay sagot nila. Kung ang manggagawa ay namatay dahil sa aksidente sa trabaho, ang kanyang pamilya makakatanggap ng benefits para sa naiwang pamilya or survivors benefit at gasto sa libing. Paalala lamang po, kung kailangan mo ng mas mahabang panahon ng gamutan, hilingin ito sa Sanjay officer ng hospital at sa pamamagitan ng pag-apply ng extension of treatment period. Kung ikaw ay nasugatan o nagkasakit dahil sa trabaho, huwag piliting bumalik agad sa trabaho. Mas mabuti nang magpahinga at tumanggap ng leave pay habang nagpapahinga ka. Pangwalo, panahon ng pag-a-apply o panahon ng pagkawala ng karapatan. Ang mga benepisyo mula sa aksidenteng naganap sa trabaho or Sanjay ay may kataktang panahon ng pag-a-apply dahil ito ay may panahon ng pagkawala ng karapatan na tinatawag na prescriptive period. So ang mga tinalakay nating benepisyo tulad ng gastos sa gamot at bayad sa panahon ng hindi pagtatrabaho or medical care expenses, temporary disability benefits ay may tatlong taong prescriptive period. So, samantala, ang benepisyo para sa kapansanan, benepisyo para sa naiwang pamilya at gastos sa binigay na 5 taong prescriptive period. Iyan po ang pangkalatang impormasyon tungkol sa benepisyo mula sa aksidente sa trabaho or Sanjay. Sa susunod, tatalakay natin naman ang dapat isaalang-alang kapag mag-apply ng benepisyo. Maraming salamat po. Pang-15 bahagi, mga dapat tandaan sa pag-a-apply ng Sanjay. Magandang araw po, sa oras po na ito ay papaliwanag ko ang mga dapat tandaan kapag mag-a-apply ng Sanjay o benepisyo para sa aksidenteng naganap sa trabaho. Mga dapat tandaan kapag mag-a-apply ng benepisyo. Kung ang aksidente ay malinaw na naganap habang nagtatrabaho ka, sapat na itong basihan para maaproba ng iyong aplikasyon. Kaya't hindi na kailangan kumuha ng eksperto o abogado. Maaari mo itong gawin direkta. Mga dapat tandaan kapag nag-a-apply para sa aksidente ng trabaho. Isulat lang ng tama ang petsa at detalye ng aksidente at sa iyong aplikasyon para sa gamutan. Magkaroon ng larawan, video o lugar ng aksidente. Makukuha ng pahayag mula sa mga nakasaksi at tiyakin na meron silang sinumpang salaysay. Pumunta agad sa ospital pagkatapos ng aksidente at ipaliwanag ng malinaw ang mga pangyayari at tiyaking maisulat ang mga ito sa medical record. Sa pamamagitan ng 4 na bagay na ito, mataas ang tiyansa na maaproba ng iyong aplikasyon para sa aksidenteng Sanjay. Pagkatapos maaproba ng aplikasyon, narito po ang ilang bagay na kailangang isaalang-alang. Kung makipag-ayos sa employer, gawin ito ng maingat. So, siguraduhin ang bayad na itinuturing bilang consolation money lamang. Hindi kapalit ng Sanjay compensation. Suriin kung magkakaroon ka ng sapat na safety measure, safety training mula sa employer. Maaari itong maging batayan para sa managot sila sa aksidente. Itago ang lahat ng resibo ng mga nagastos gamutan o emergency care. Maaari itong singilin sa huli. Tingnan kung may record sa pulisya ang aksidente, lalo na kung mas may posibilidad na may kinalaman ito sa paglabag sa batas. Kahit ang aksidente ay malinaw na nangyari sa trabaho, may mga pagkakataong kailangan pa rin kumonsulta sa eksperto bago mag-apply. Halimbawa, kapag maraming parte ng katawan ang nasaktan ng isang aksidente, kailangan masigurong walang bahagi na hindi maisama sa aplikasyon. Maaring mag-apply ng additional illness, injury kung may nakalimutan pero mas mainam na isama agad ang lahat sa unang aplikasyon. Kung magtatrabaho kang walang tamang dokumento, hindi rehistrado bilang manggagawa, kakailanganin ng ebidensya na ikaw ay may tunay na trabaho bilang isang manggagawa. Kaya mahalagang kumonsulta muna bago mag-file.
Susunod, tatalakay natin ang mga dapat tandaan kapag ang Sanjay ay sanhi ng sakit or hindi aksidente. Pangalawa, mga dapat tandaan kapag mag-apply ng Sanjay. Ang sakit na naugnay sa trabaho ay maaring uriin ng mga sumusunod: sakit sa kalamnan at buto tulad ng sa likod at balikat tuhod, sakit sa utak, puso gaya ng stroke o heart attack, cancer sanhi ng trabaho, at sa sakit sa pag-iisip tulad ng depression or anxiety. Dahil magkakaiba ang batayan sa bawat uri ng sakit, mahalagang makipagkonsulta muna sa eksperto bago magsumiti ng aplikasyon. A. Sakit sa kalamnan at buto. Kung ikaw ay nagtatrabaho at nagkaroon ka ng problema sa likod, balikat, tuhod at iba pa dahil sa trabaho, maaari itong isama sa aplikasyon para sa Sanjay. Mahalagang patunay na ang iyong trabaho ay nakapagbigay ng labis na bigat o pressure sa mga apektadong bahagi ng katawan. Dapat kang maghanda ng 4 o 5 video na nagpapakita ng aktwal mong trabaho at magbigay ng paliwanag kung bakit ang trabahong iyon ay nakakasama sa iyong kalusugan. Pangalawa ay ang sakit sa utak at puso or stroke, heart attack. Kung dahil sa labis na pagtatrabaho ay nagkaroon ka ng stroke, heart attack at iba pa, maaari itong kinalanin bilang sakit mula sa trabaho. Dapat mapatunayan ang iyong kondisyon ng trabaho sa loob ng 12 linggo bago ang pagkakasakit, kaya maghanda ng mga dokumento gaya ng record ng oras, pagpasok at pag-uwi at payslip. Humanap ng work log, pahayag ng trabaho at iba pa upang matunayan ang bigat ng trabaho. Mga dagdag na salik, workload distress factors na kailangan isaalang-alang, hindi maasahang work schedule, shift work, kakaunting araw ng pahinga. Mapanganib o masamang kondisyon sa trabaho, init, ingay, humidity, pabigat na physical, nagawain madalas na biyahe o malalayang assignment, matinding mental stress, complex tension sa trabaho. Pangatlo naman ay ang cancer na sanhi ng trabaho or occupational cancer. Kapag ang cancer ay dulot na exposure sa nakakalasang kemikal o materyales sa trabaho, maaari kang mag-apply para sa Sanjay. Pinakamahalagang tumukoy kung anong uri ng kemikal ang iyong nahahawakan. Kumuha ng larawan ng MSDS, Material Safety Data Sheet o label ng kemikal. Ihanda ang dokumento gaya ng result ng Special Health Check-up, Environmental Test Result, MSDS at iba pang ugnay ng dokumento. Ang pang-apat ay ang sakit sa pag-iisip or mental illness. Kung dahil sa matinding stress sa trabaho ay nagkakaroon ka ng depression, anxiety at nag-iisip ng pagpapatiwakal, maaari nang kilalanin ito bilang isang sanhi ng trabaho. Dapat mo isalaysay sa tamang pagkakasunod-sunod ang mga nangyaring stressful events sa trabaho at magbigay ng katibayan gaya ng mga audio, recordings, testimonya ng trabaho, text messages o chat, history, medical documents tulad ng psychological evaluation report o diagnosis mula sa doktor. Tulad ng nakita natin na aplikasyon para sa Sanjay na dahil sa sakit ay mas komplikado kaysa sa aksidente. Kaya mainam na kumonsulta muna sa eksperto upang masiguradong tama ang proseso at kompleto ang dokumento. Iyan po ang kabuuan ng mga dapat tandaan sa pag-a-apply ng Sanjay, aksidente man o sakit. Maraming salamat po.